Kabanata 74, Gethsemane. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 26 versikulo 36 hanggang 56, Marcos Kapitulo 14 versikulo 32 hanggang 50, Lucas Kapitulo 22 versikulo 39 hanggang 53, Juan Kapitulo 18 versikulo 1 hanggang 12. Kasama ang kanyang mga disipulo, dahan-dahang tinahak ng tagapagligtas ang kanyang daan patungo sa hardin ng Getsemani. Ang buwan ng Paskwa, malawak at puno, ay nagniningning mula sa walang ulap na kalangitan. Ang lungsod ng mga tolda ng mga peregrino ay tumahimik sa katahimikan. Si Jesus ay same time na nakikipag-usap sa kanyang mga alagad at tinuturuan sila, ngunit nang siya ay malapit na sa Getsemani, siya ay naging kakaibang tahimik. Madalas niyang binisita ang lugar na ito para sa pagmumuni-muni at pagdarasal, ngunit hindi kailanman may pusong puno ng kalungkutan gaya noong gabing ito ng kanyang huling paghihirap. Sa buong buhay niya sa lupa ay lumakad siya sa liwanag ng presensya ng Diyos. Kapag salungat sa mga taong kinasihan ng mismong espiritu ni Satanas, masasabi niya, "Ang nagsugo sa akin ay sama sa akin, hindi ako iniwan ng Ama na nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya." Juan Kapitulo 8 versikulo 29. Ngunit ngayon siya ay tila naisara mula sa liwanag ng umaalalay na presensya ng Diyos. Ngayon siya ay ibinilang na kasama ng mga mananalangsang. Ang kasalanan ng nahulog na sangkatauhan ay dapat niyang pasanin. Sa kanya na hindi nakakaalam ng kasalanan ay dapat ayatang ang kasamaan nating lahat. Gayon na lamang ang kakilakilabot na pagpapakita ng kasalanan sa kanya, napakalaki ng bigat ng pagkakasala na dapat niyang pasanin, kung kaya't natutokso siya na matakot na isara siya nito magpakailanman mula sa pag-ibig ng kanyang Ama. Nadama kung gaano kakilakilabot ang puot ng Diyos laban sa paglabag, siya ay bumulalas. Ang aking kaluluwa ay labis na nalungkot, maging hanggang sa kamatayan. Habang papalapit sila sa hardin, minarkahan ng mga alagad ang pagbabagong dumating sa kanilang guro. Kailanman ay hindi pa nila siya nakitang lubusang malungkot at tahimik. Habang siya ay nagpatuloy, ang kakaibang kalungkutan na ito ay lumalim, gayon may hindi sila nang ahas na tanungin siya tungkol sa dahilan. Umindayog ang kanyang anyo na parang babagsak na. Pagdating sa hardin, ang mga disipulo ay nananabik na tumingin sa kanyang karaniwang lugar ng pagre-retiro, upang ang kanilang guro ay makapagpahinga. Bawat hakbang na kanyang ginawa ngayon ay may pagsusumikap. Siya ay umungol ng malakas, na parabang nagdurusa sa ilalim ng presyon ng isang kawaila-hilakbot na pasanin. 2 beses siyang sinuportahan ng kanyang mga kasama, kung hindi ay bumagsak siya sa lupa. Malapit sa pasukan sa halamanan, iniwan ni Jesus ang lahat maliban sa 3 sa mga disipulo, inanyayahan silang manalangin para sa kanilang sarili at para sa kanya. Kasama sina Pedro, Santiago, at Juan, pumasok siya sa liblib na recess nito. Ang 3 disipulong ito ang pinakamalapit na kasama ni Kristo. Nakita nila ang kanyang kaluwalhatian sa bundok ng pagbabagong anyo, nakita nila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya, narinig nila ang tinig mula sa langit, ngayon sa kanyang dakilang pakikibaka, ninanais ni Kristo ang kanilang presensya malapit sa kanya. Kadalasan ay nagpalipas sila ng gabi kasama siya sa pag-urong na ito. Sa mga pagkakataong ito, pagkatapos ng isang panahon ng pagbabantay at pagdarasal, sila ay natutulog ng hindi nagagambala sa kaunting distansya mula sa kanilang guro, hanggang sa ginaisang niya sila sa umaga upang muling humayo sa paggawa. Ngunit ngayon ay ninais niya na sila ay magpalipas ng gabing kasama niya sa pananalangin. Ngunit hindi niya matiis na maging sila ay masaksihan ang paghihirap na dapat niyang tiisin. "Manatili kayo rito," sabi niya, "at magbantay kasama ko." Lumayo siya ng kaunti sa kanila, hindi ganoon kalayo kundi para makita at marinig nila siya, at nagpatira pa sa lupa. Nadama niya na sa pamamagitan ng kasalanan siya ay nahiwalay sa kanyang Ama. Ang bangin ay napakalawak, napakaitim, napakalalim, na ang kanyang espiritu ay nanginginig sa harap nito. Ang paghihirap na ito ay hindi niya dapat gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan upang makatakas. Bilang tao kailangan niyang pagdusahan ang mga bunga ng kasalanan ng tao. Bilang tao kailangan niyang tiisin ang puot ng Diyos laban sa pagsuway. Si Kristo ay nakatayo ngayon sa isang kakaibang saloobin mula sa kung saan siya ay nakatayo dati. Ang kanyang pagdurusa ay pinakamainam na may larawan sa mga salita ng propeta, "Gumising ka, O Tabak, laban sa aking pastol,
at laban sa taong aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Zacarias Kapitulo 13 versikulo 7. Bilang kahalili at katiyakan ng makasalanang tao, si Kristo ay nagdurusa sa ilalim ng banal na katarungan. Nakita niya ang ibig sabihin ng hustisya. Hanggang ngayon siya ay naging isang tagapamagitan para sa iba, ngayon siya ay nagnanais na magkaroon ng isang tagapamagitan para sa kanyang sarili. Nang naramdaman ni Kristo na nasira ang kanyang pagkakaisa sa Ama, natakot siya na sa kanyang pagiging tao ay hindi niya kayang tiisin ang paparating na pakikipaglaban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Sa ilang ng tukso ang kapalaran ng sangkatauhan ay nakataya. Si Kristo noon ay mananakop. Ngayon ay dumating na ang manunukso para sa huling nakakatakot na pakikibaka. Para dito siya ay naghahanda sa loob ng 3 taon ng ministeryo ni Kristo. Lahat ay nakataya sa kanya. Kung siya ay nabigo dito, ang kanyang pag-asa ng karunungan ay nawala. Ang mga kaharian ng mundo ay sa wakas ay magiging kay Kristo, siya mismo ay ibagsak at itataboy. Ngunit kung madadaig si Kristo, ang lupa ay magiging kaharian ni Satanas, at ang sangkatauhan ay mananatili sa kanyang kapangyarihan magpakailanman. Sa mga isyu ng tunggalian sa harap niya, ang kaluluwa ni Kristo ay napuno ng pangamba na mawalay sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Satanas na kung siya ang magiging katiyakan para sa isang makasalanang mundo, ang paghihiwalay ay magiging walang hanggan. Siya ay makikilala sa kaharian ni Satanas, at hindi na kailanman magiging kaisa ng Diyos. At ano ang makukuha ng sakripisyong ito? Napakawalang pag-asa na lumitaw ang pagkakasala at kawalan ng pasasalamat ng mga tao. Sa pinakamahirap nitong katangian, idiniin ni Satanas ang sitwasyon sa manunubos. Ang mga taong nagsasabing sila ay higit sa lahat sa temporal at espiritual na mga pakinabang ay tinanggihan ka. Sila ay naghahangad na sirain kayo, ang pundasyon, ang sentro at selyo ng mga pangakong ginawa sa kanila bilang isang kakaibang tao. Isa sa iyong sariling mga disipulo, na nakinig sa iyong tagubilin, at naging isa sa mga nangunguna sa mga gawain sa simbahan, ay magtataksil sa iyo. Isa sa iyong pinakamasigasig na tagasunod ay itatatwa ka. Iiwan ka ng lahat. Kinasusuklaman ng buong pagkatao ni Kristo ang kaisipan. Na yaong mga pinagsikapan niyang iligtas, yaong mga mahal niya, ay magkaisa sa mga pukana ni Satanas, ito ay tumusok sa kanyang kaluluwa. Grabe ang conflict. Ang sukat nito ay ang pagkakasala ng kanyang bansa, ng kanyang mga tagapag-akusa at tagapagkanulo, ang pagkakasala ng isang mundong nakahiga sa kasamaan. Ang mga kasalanan ng mga tao ay nagpabigat kay Kristo, at ang pakiramdam ng puot ng Diyos laban sa kasalanan ay dumudurog sa kanyang buhay. Masdan siya na pinag-iisipan ng halagang babayaran para sa kaluluwa ng tao. Sa kanyang paghihirap ay kumapit siya sa malamig na lupa, na para bang pinipigilan ang kanyang sarili na mapalayo sa Diyos. Ang malamig na hamog ng gabi ay bumabagsak sa kanyang nakahandusay na anyo, ngunit hindi niya ito pinapansin. Mula sa kanyang maputlang labi ay nagmumula ang mapait na sigaw, "O aking Ama, kung maaari, ay ilayo mo sa akin ang sarong ito." Ngunit kahit ngayon ay idinagdag niya, "Gayunpaman, hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa iyo." Ang puso ng tao ay naghahangad ng simpatiya sa pagdurusa. Ang pananabik na ito ni Kristo ay nadama hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa matinding paghihirap ng kanyang kaluluwa ay lumapit siya sa kanyang mga disipulo na may pananabik na makarinig ng ilang salita ng kaiwan mula sa mga madalas niyang pinagpupala at inaliw, at pinangangalagaan sa kalungkutan at paghihirap. Ang isa na laging may mga salita ng pakikiramay para sa kanila ay dumaranas na ngayon ng higit sa tao na paghihirap, at nais niyang malaman na sila ay nananalangin para sa kanya at para sa kanilang sarili. Napakadilim na tila ang kasamaan ng kasalanan. Kakilakilabot ang tukso na hayaan ang sangkatauhan na pasanin ang mga kahihinatnan ng sarili nitong pagkakasala, habang siya ay nakatayong inosente sa harap ng Diyos. Kung malalaman lamang niya na naiintindihan at pinahahalagahan ito ng kanyang mga disipulo, lalakas siya. Bumangon ng may masakit na pagsisikap, siya ay sumuray-suray sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang mga kasama. Ngunit nasumpungan niya silang natutulog. Kung nakita niya silang nagdarasal, magaan sana siya. Kung sila ay naghahanap ng kanlungan sa Diyos, upang ang mga satanic na ahensya ay hindi manig sa kanila, siya ay naaaliw sa kanilang matatag na pananampalataya. Ngunit hindi nila pinakinggan ng paulit-ulit na babala, magbantay at manalangin. Noong una ay labis silang nabagabag nang makita ang kanilang guro,
kadalasan ay napakalma at marangal, na nakikipagbuno sa isang kalungkutan na hindi maunawaan. Nanalangin sila nang marinig nila ang malakas na pag-iyak ng nagdurusa. Hindi nila nilayo na talikuran ang kanilang Panginoon, ngunit tila sila ay paralisado ng isang pagkahilo na maaaring kanilang itinaboy kung sila ay nagpatuloy sa pagsusumamo sa Diyos. Hindi nila napagtanto ang pangangailangan ng pagbabantay at time na panalangin upang mapaglabanan ang tukso. Bago niya iyuko ang kanyang mga paa patungo sa hardin, sinabi ni Jesus sa mga disipulo, "Lahat kayo ay matitised dahil sa akin ngayong gabi." Sila ay nagbigay sa kanya ng pinakamalakas na katiyakan na sila ay sasama sa kanya sa bilangguan at sa kamatayan. At idinagdag ng kaawa-awang si Pedro, "Bagaman ang lahat ay matitised, gayon may hindi ako." Marcos Kapitulo 14 versikulo 27-29. Ngunit nagtiwala ang mga alagad sa kanilang sarili. Hindi sila umasa sa makapangyarihang katulong gaya ng ipinayo sa kanila ni Kristo na gawin. Kaya nang ang tagapagligtas ay higit na nangangailangan ng kanilang pakikiramay at mga panalangin, sila ay natagpoang natutulog. Maging si Peter ay natutulog. At si Juan, ang mapagmahal na alagad na sumandal sa dibdib ni Jesus, ay natutulog. Tiyak, ang pag-ibig ni Juan sa kanyang Panginoon ay dapat na nagpanatiling gising sa kanya. Ang kanyang time na panalangin ay dapat na nahalo sa kanyang minamahal na tagapagligtas sa panahon ng kanyang matinding kalungkutan. Ang manunubos ay gumugol ng buong gabi sa pananalangin para sa kanyang mga disipulo, na ang kanilang pananampalataya ay hindi mabaygo. Dapat bang itanong ngayon ni Jesus kina Santiago at Juan ang tanong na minsan niyang itinanong sa kanila, "Kayo ba ay makakainom ng saro na aking iinyuman, at upang mabautismuhan sa bautismo na aking binibinyagan?" Hindi sana sila naglakas loob na sumagot, "Kaya namin." Mateo Kapitulo 20 versikulo 22. Nagising ang mga disipulo sa tinig ni Jesus, ngunit halos hindi nila siya nakilala, ang kanyang mukha ay lubhang napalitan ng dalamhati. Sa pakikipag-usap kay Pedro, sinabi ni Jesus, "Simon, natutulog ka ba? Hindi ka ba makapuyat ng isang oras? Magbantay kayo at manalangin, baka kayo'y magsipasok sa tukso." Tunay na handa ang espiritu, ngunit mahina ang laman. Ang kahinaan ng kanyang mga alagad ay gumising sa pakikiramay ni Jesus. Siya ay natakot na hindi nila kayang tiisin ang pagsubok na darating sa kanila sa kanyang pagkakanulo at kamatayan. Hindi niya sila sinaway, ngunit sinabi, "Magbantay kayo at manalangin, baka kayo ay magsipasok sa tukso." Kahit sa kanyang matinding paghihirap, hinahangad niyang ay dailan ang kanilang kahinaan. Tunay na handa ang espiritu, sabi niya, ngunit mahina ang laman. Muli ang anak ng Diyos ay dinampot ng matinding paghihirap, at nang hihina at pagod, siya ay sumuray-suray pabalik sa lugar ng kanyang dating pakikibaka. Mas matindi pa ang paghihirap niya kaysa dati. Habang ang paghihirap ng kaluluwa ay dumating sa kanya, ang kanyang pawis ay parang malalaking patak ng dugo na nahuhulog sa lupa. Ang cypress at mga puno ng palma ay tahimik na saksi ng kanyang dalamhati. Mula sa kanilang madahong mga sanga ay bumagsak ang mabigat na hamog sa kanyang tinamaan na anyo, na para bang iniiyakan ng kalikasan ang may akda nito na nag-iisang nakikipagbunusa. Mga kapangyarihan ng kadiliman. Sa maikling panahon bago, si Jesus ay nakatayo tulad ng isang makapangyarihang sidro, na nakatiis sa unos ng pagsalungat na gumugol ng matinding galit sa kanya. Ang mga matigas ang ulo na kalooban, at mga pusong puno ng masamang hangarin at katalinuhan, ay nagsumikap ng walang kabuluhan upang lituhin at madaig siya. Siya ay tumayo sa banal na kamahalan bilang anak ng Diyos. Ngayon siya ay parang tambo na hinampas at binaluktot ng galit na bagyo. Nilapitan niya ang katuparan ng kanyang gawain bilang isang mananakop, na sa bawat hakbang ay nakamit niya ang tagumpay laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Bilang isa na niluwalhati, inangkin niya ang pagkakaisa sa Diyos. Sa walang patid na mga impit ay ibinuhos niya ang kanyang mga awit ng papuri. Nakipag-usap siya sa kanyang mga disipulo sa mga salita ng katapangan at lamang. Ngayon ay dumating na ang oras ng kapangyarihan ng kadiliman. Ngayon ang kanyang tinig ay narinig sa matahimik na hangin sa gabi, hindi sa mga tono ng tagumpay, ngunit puno ng dalamhati ng tao. Ang mga salita ng tagapagligtas ay ipinarinig sa mga inaantok na disipulo, "O aking Ama, kung hindi mawala sa akin ang sarong ito, maliban kung inumin ko ito, mangyari ang iyong kalooban." Ang unang udyok ng mga alagad ay pumunta sa kanya,
ngunit inutusan niya silang manatili roon, na nagbabantay hanggang sa pananalangin. Pagdating ni Jesus sa kanila, nakita niya silang natutulog pa. Muli siya ay nakaramdam ng pananabik na makasama, para sa ilang mga salita mula sa kanyang mga disipulo na magdudulot ng kaginhawahan, at pumutol sa kadiliman na halos nanag sa kanya. Ngunit ang kanilang mga mata ay mabigat, ni hindi nila alam kung ano ang isasagot sa kanya. Ang kanyang presensya ang pumukaw sa kanila. Nakita nila ang kanyang mukha na may marka ng madugong pawis ng paghihirap, at sila ay napuno ng takot. Ang sakit ng kanyang isip ay hindi nila maintindihan. Ang kanyang anyo ay nasira ng higit kaysa sinumang tao, at ang kanyang anyo ay higit kaysa sa mga anak ng mga tao. Isaias Kapitulo 52 versikulo 14. Pagtalikod, hinanap muli ni Jesus ang kanyang pag-urong, at nagpatira pa, dinaig ng sindek ng isang malaking kadiliman. Ang sangkatauhan ng anak ng Diyos ay nanginig sa pagsubok na oras na iyon. Hindi siya nanalangin ngayon para sa kanyang mga disipulo na ang kanilang pananampalataya ay hindi mabaygo, kundi para sa kanyang sariling tinutukso, naghihirap na kaluluwa. Dumating na ang kakilakilabot na sandali, ang sandaling iyon na magpapasya sa kapalaran ng mundo. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay nanginginig sa balanse. Maaaring kahit ngayon ay tumanggi si Kristo na inumin ang kopa na ibinahagi sa taong nagkasala. Hindi pa huli ang lahat. Maaaring panasan niya ang madugong pawis sa kanyang noo, at iwanan ng tao na mapahamak sa kanyang kasamaan. Maaari niyang sabihin, hayaan ang lumabag na tanggapin ang kaparusahan ng kanyang kasalanan, at ako ay babalik sa aking ama. Iinom ba ng anak ng Diyos ang mapait na saro ng kahihiyan at paghihirap? Daranasin ba ng mga inosente ang kahihinatnan ng sumpa ng kasalanan, upang iligtas ang may kasalanan? Nanginginig na bumagsak ang mga salita mula sa maputlang labi ni Jesus, "O aking ama, kung ang sarong ito ay hindi maaaring mawala sa akin, malibang aking inumin ito, ang iyong kalooban ang mangyari." 3 beses na niyang binibigkas ang panalangin iyon. 3 beses na ang sangkatauhan ay lumiit mula sa huling koro ng sakripisyo. Ngunit ngayon ang kasaysayan ng sangkatauhan ay lumalabas sa harap ng manunubos ng mundo. Nakikita niya na ang mga lumalabag sa batas, kung hahayaan sa kanilang sarili, ay dapat mapahamak. Nakikita niya ang kawalan ng kakayahan ng tao. Nakikita niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Ang mga paghihirap at panaghuy ng isang napapahamak na mundo, ay tumataas sa harap niya. Nakikita niya ang nalalapit na kapalaran nito, at ang kanyang desisyon ay ginawa. Ililigtas niya ang tao sa anumang halaga nito sa kanyang sarili. Tinatanggap niya ang kanyang bautismo sa dugo, upang sa pamamagitan niya ang milyon-milyong nalilipol ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iniwan niya ang mga korte ng langit, kung saan ang lahat ay kadalisayan, kaligayahan, at kaluwalhatian, upang iligtas ang isang nawawalang tupa, ang isang mundong bumagsak sa pamamagitan ng paglabag. At hindi siya tatalikod sa kanyang misyon. Siya ay magiging pampalubag loob ng isang lahi na gustong magkasala. Ang kanyang panalangin ngayon ay humihinga lamang ng pagpapasakop, kung ang sarong ito ay hindi maaaring mawala sa akin, maliban kung inumin ko ito, ang iyong kalooban ang mangyari. Pagkagawa ng desisyon, siya ay nahulog na naghihingalo sa lupa kung saan siya ay bahagyang bumangon. Nasaan na ngayon ang kanyang mga disipulo, upang magiliw na ilagay ang kanilang mga kamay sa ilalim ng ulo ng kanilang nanghihina na guro, at paliguan ang kilay na iyon, talagang mas nasira kaysa sa mga anak ng tao. Niyurakan ng tagapagligtas ang pisaan ng alak ng mag-isa, at sa mga tao ay walang kasama niya. Ngunit nagdusa ang Diyos kasama ng kanyang anak. Nakita ng mga anghel ang paghihirap ng tagapagligtas. Nakita nila ang kanilang Panginoon na napapaligiran ng mga hukbo ng Saturday Aniko na puwersa, ang kanyang kalikasan ay nabibigatan ng isang nanginginig, mahiwagang pangamba. Nagkaroon ng katahimikan sa langit. Walang alpa ang nahawakan. Maaaring nakita ng mga mortal ang pagkamangha ng hukbo ng mga anghel na sa tahimik na kalungkutan ay pinagmamasdan nila ang Ama na naghihiwalay ng kanyang mga sinag ng liwanag, pag-ibig, at kaluwalhatian mula sa kanyang pinakamamahal na anak. Mas mauunawaan nila kung gaano kasakit sa kanyang paningin ang kasalanan. Ang mga daigdig na hindi nahulog at ang makalangit na mga anghel ay nakamasid ng may matinding interes habang ang labanan ay malapit ng matapos. Si Satanas at ang kanyang katuwang ng kasamaan, ang mga hukbo ng apostasya, ay matamang nagmamasid sa malaking krisis na ito sa gawain ng pagtubos.
Ang kapangyarihan ng mabuti at masama ay naghintay upang makita kung anong sagot ang darating sa 3 beses na paulit-ulit na panalangin ni Kristo. Ang mga anghel ay nagnanais na magdala ng kaginhawahan sa banal na nagdurusa, ngunit maaaring hindi ito mangyari. Walang nakitang paraan ng pagtakas para sa anak ng Diyos. Sa kakila-kilabot na krisis na ito, nang ang lahat ay nakataya, nang ang mahiwagang saro ay nanginig sa kamay ng nagdurusa, nabuksan ang langit, isang liwanag ang sumikat sa gitna ng mabagyo na kadiliman ng oras ng krisis, at ang makapangyarihang anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos, sumasakop sa posisyon kung saan nahulog si Satanas, ay dumating sa panig ni Kristo. Ang anghel ay dumating hindi upang kunin ang kopo mula sa kamay ni Kristo, ngunit upang palakasin siya na inumin ito, na may katiyakan ng pag-ibig ng Ama. Siya ay naparito upang magbigay ng kapangyarihan sa banal tao na nagsusumamo. Itinuro niya siya sa bukas na langit na sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga kaluluwang maliligtas bilang resulta ng kanyang mga pagdurusa. Tiniyak niya sa kanya na ang kanyang Ama ay mas dakila at mas makapangyarihan kaysa kay Satanas, na ang kanyang kamatayan ay magbubunga ng lubos na pagkabalisa ni Satanas, at na ang kaharian ng mundong ito ay ibibigay sa mga banal ng kataas-taasan. Sinabi niya sa kanya na makikita niya ang paghihirap ng kanyang kaluluwa, at masisiyahan, sapagkat makikita niya ang isang pulutong ng sangkatauhan na maliligtas, walang hanggang maliligtas. Ang paghihirap ni Kristo ay hindi tumigil, ngunit ang kanyang panlulumo at panghihina ng loob ay umalis sa kanya. Ang bagyo ay hindi hamina, ngunit siya na siyang layunin nito ay pinalakas upang salubungin ang galit nito. Siya ay lumabas na tahimik at tahimik. Isang makalangit na kapayapaan ang bumalot sa kanyang mukha na may bahid ng dugo. Dinala niya ang hindi kayang tiisin ng sinumang tao, sapagkat natikman na niya ang mga pagdurusa ng kamatayan para sa bawat tao. Ang natutulog na mga disipulo ay biglang nagising ng liwanag na nakapalibot sa tagapagligtas. Nakita nila ang anghel na nakayuko sa kanilang nakahandusay na guro. Nakita nilang itinaas niya ang ulo ng tagapagligtas sa kanyang dibdib, at itinuro ang langit. Narinig nila ang kanyang tinig, tulad ng pinakamatamis na musika, nagsasalita ng mga salita ng kaliwan at pag-asa. Naalala ng mga alagad ang tanawin sa bundok ng pagbabagong anyo. Naalaala nila ang kaluwalhatian na nakapalibot kay Jesus sa templo, at ang tinig ng Diyos na nagsalita mula sa ulap. Ngayon ang kaluwalhatiang iyon ay muling nahayag, at wala na silang takot sa kanilang guro. Siya ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos, isang makapangyarihang anghel ang ipinadala upang protektahan siya. Muli ang mga alagad sa kanilang pagod ay sumuko sa kakaibang pagkahilo na nananaig sa kanila. Muli silang nasumpungan ni Jesus na natutulog. Malungkot na nakatingin sa kanila at sinabi niya, "Matulog na kayo, at magpahinga, narito, ang oras ay malapit na, at ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan." Kahit na sinasabi niya ang mga salitang ito, narinig niya ang mga yapak ng mga mandurumog na naghahanap sa kanya, at sinabi, "Tumayo kayo, tayo ay umalis, narito, siya ay malapit na magkakanulo sa akin." Walang bakas ng kanyang kamakailang paghihirap ang nakita nang humakbang si Jesus upang salubungin ang kanyang nagkanulo. Nakatayo sa unahan ng kanyang mga disipulo ay sinabi niya, "Sino ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Si Jesus na taga Nazareth." Sumagot si Jesus, "Ako nga siya." Habang binibigkas ang mga salitang ito, ang anghel na kamakailan ay naglingkod kay Jesus ay lumipat sa pagitan niya at ng mga mandurumog. Isang banal na liwanag ang nagliwanag sa mukha ng tagapagligtas, at isang malakalapati na anyo ang tumakip sa kanya. Sa presensya ng banal na kaluwalhatiang ito, ang mamamatay tao na pulutong ay hindi makatayo kahit isang sandali. Napaatras sila, ang mga pari, matatanda, kawal, at maging si Judas, ay bumagsak na parang mga patay na tao sa lupa. Umalis ang anghel, at nawala ang liwanag. Si Jesus ay nagkaroon ng pagkakataong makatakas, ngunit siya ay nanatili, kalmado at nagmamay-ari. Habang niluluwalhati siya ay tumayo siya sa gitna ng matigas na banda, na ngayon ay nakadapa at walang magawa sa kanyang paanan. Ang mga alagad ay tumingin, tahimik na may pagkamangha at pagkamangha. Ngunit mabilis na nagbago ang eksena. Nagsimula na ang mga mandurumog. Ang mga sundalong Romano, ang mga pari at si Judas, ay nagtipon tungkol kay Kristo. Tila nahihiya sila sa kanilang kahinaan, at natatakot na siya ay tatakas pa.
Muli ang tanong ng manunubos, sino ang hinahanap ninyo? Mayroon silang katibayan na siya na nakatayo sa harapan nila ay ang anak ng Diyos, ngunit hindi sila kumbinsido. Sa tanong na, sino ang hinahanap ninyo? Muli silang sumagot, si Jesus na taga Nazareth. Pagkatapos ay sinabi ng tagapagligtas, sinabi ko na sa inyo na ako ay siya, kung ako nga ang inyong hinahanap, pabayaan ninyo ang mga ito sa kanilang lakad, itinuro ang mga disipulo. Alam niya kung gaano kaina ang kanilang pananampalataya, at hinangad niyang protektahan sila mula sa tukso at pagsubok. Para sa kanila ay handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili. Hindi kinalimutan ni Judas na taksil ang bahaging dapat niyang gawin. Nang pumasok ang mga mandurumog sa hardin, pinangunahan niya ang daan, na sinundan ng mataas na saserdote. Sa mga humahabol kay Jesus ay nagbigay siya ng isang tanda, na sinasabi, kung sino man ang aking hahalikan, ay siya nga iyon, hawakan mo siya ng mahigpit. Mateo Kapitulo 26 versikulo 48. Ngayon ay nagpapanggap siyang walang bahagi sa kanila. Paglapit kay Jesus, hinawakan niya ang kanyang kamay bilang isang pamilyar na kaibigan. Sa mga salitang, Aba, Guro, paulit-ulit niyang hinahalikan siya, at lumilitaw na umiiyak na parang nakikiramay sa kanyang panganib. Sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, bakit ka na parito? Nanginginig sa kalungkutan ang kanyang tinig habang idinagdag niya, Judas, ipinagkanulo mo ba ang anak ng tao sa isang halik? Ang apela na ito ay dapat na pumukaw sa budi ng nagkanulo, at humipo sa kanyang matigas na puso, ngunit pinabayaan siya ng karangalan, katapatan, at lamang ng tao. Siya ay nakatayong matapang at mapanghamon, na hindi nagpapakita ng disposisyong magpaubaya. Ibinigay niya ang kanyang sarili kay Satanas, at wala siyang kapangyarihan na labanan siya. Hindi tinanggihan ni Jesus ang halik ng taksil. Ang mga mandurumog ay naging matapang nang makita nilang hinawakan ni Judas ang katauhan niya na kamakailan lamang ay niluwalhati sa kanilang mga mata. Hinawakan na nila ngayon si Jesus, at ipinagpatuloy ang paggapos sa mga mahalagang kamay na ginamit sa paggawa ng mabuti. Inisip ng mga alagad na hindi papayag ang kanilang guro na kunin. Para sa parehong kapangyarihan na naging dahilan ng pagbagsak ng mga mandurumog bilang mga patay na tao ay maaaring panatilihing walang magawa, hanggang sa makatakas si Jesus at ang kanyang mga kasama. Sila ay nabigo at nagalit nang makita nila ang mga gapos na dinala pasulong upang gapyusan ang mga kamay niya na kanilang minamahal. Si Pedro sa kanyang galit ay padalos-dalos na binunot ang kanyang espada at sinubukang ipagtanggol ang kanyang Panginoon, ngunit pinutol lamang niya ang isang tainga ng lingkod ng mataas na saserdote. Nang makita ni Jesus ang nangyari, binitawan niya ang kanyang mga kamay, bagamat mahigpit na hinawakan ng mga sundalong Romano, at sinabing, magtiis kayo hanggang ngayon, hinipo niya ang sugatang tainga, at agad itong gumaling. Pagkatapos ay sinabi niya kay Pedro, ibalik mo ang iyong tibak sa kanyang lalagyan, sapagkat silang lahat na humahawak ng tibak ay mamamatay sa tibak. Inaakala mo ba na hindi na ako makadadasal ngayon sa aking ama, at ngayon ay bibigyan niya ako ng higit sa 12 legion ng mga anghel, 1 legion na kahalili ng bawat isa sa mga disipulo. Oh, bakit, naisip ng mga disipulo, hindi ba niya inililigtas ang kanyang sarili at tayo? Sa pagsagot sa kanilang di masabi na kaisipan, idinagdag niya, ngunit paano nga matutupad ang mga kasulatan, na dapat na mangyari ito? Ang saro na ibinigay sa akin ng aking ama, ay hindi ko ba iinuman? Ang opisyal na dignidad ng mga pinunong Hudyo ay hindi naging hadlang sa kanila na makiisa sa pagtugis kay Jesus. Ang pag-aresto sa kanya ay napakahalagang bagay para ipagkatiwala sa mga nasasakupan. Ang tusong mga pari at elder ay nakiisa sa mga pulis sa templo at sa mga tao sa pagsunod kay Judas sa Getsemani. Anong laking kumpanyang makakaisa ang mga dignitaryo na iyon, isang mandurumog na sabik sa pananibik, at armado ng lahat ng uri ng kagamitan, na para bang hinahabol ang isang mabangis na hayop. Bumaling sa mga pari at matatanda, itinuon ni Kristo sa kanila ang kanyang mapanuring tingin. Ang mga salitang binigkas niya ay hinding-hindi nila malilimutan hanggat tumatagal ang buhay. Sila ay gaya ng matalas na palaso ng makapangyarihan sa lahat. Sinabi niya ng may dignidad, lumalabas ka laban sa akin na may mga espada at mga tungkod gaya ng iyong gagawin laban sa isang magnanakaw o isang tulisan. Araw-araw ay nakaupo akong nagtuturo sa templo. Nagkaroon ka ng bawat pagkakataon ng pagpapatong ng mga kamay sa akin, at wala kang ginawa. Ang gabi ay mas angkop sa iyong trabaho.
Ito ang iyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. Ang mga disipulo ay natakot nang makita nila si Jesus na pinahintulutan ang kanyang sarili na kunin at igapos. Sila ay nasaktan na dapat siyang magdusa ng kahihiyang ito sa kanyang sarili at sa kanila. Hindi nila maintindihan ang kanyang pag-uugali, at sinisi nila siya sa pagpapasakop sa mga mandurumog. Sa kanilang galit at takot, iminungkahi ni Pedro na iligtas nila ang kanilang sarili. Kasunod ng mungkahing ito, iniwanan siyang lahat, at tumakas. Ngunit inihula ni Kristo ang paglisan na ito, narito, ang sabi niya, dumating ang oras, oo, dumating na kayo ay mangangalit, bawat tao sa kanyang sarili, at iiwan akong mag-isa, at gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay kasama ko. Juan Kapitulo 16 versikulo 32. Dito nagtatapos ang Kabanata 74. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.